Okay, andito na tayo sa ating almost last part ng ating uh, economic indicators at dito itatalakayin natin yung gross domestic product. So, alam niyo naman na napaka-unconventional kung paano ko ginawa yung pagtalakay sa economic indicators kasi naniniwala ako na ayoko mag-focus sa statistical, yung pagko-compute ng mga numbers kung paano to kino-compute. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Of course, mahalaga yon. Pero as a trader, hindi naman tayo kasi magko-compute niyan eh. Kasi may mga analyst at mga ekonomista na nagtatakda ng ano niyan, ng consensus niyan o yung expectation. So kahit ma-compute pa natin yan, and mostly dun sa ibang economic indicators, yung survey. Ngayon, paano mo naman ko-compute yung survey na hindi naman ikaw ang nag-conduct, di ba? Hula-hula lang. Mahirap yon. Kaya sabi ko, pag ikaw gagamit ka ng statistical or technical data, there should be an analytical overlay above that. Kailangan alam mo kung ano yon. O sige, sabihin natin 6.4 ang inflation, ano naman? Anong sektor? Saan banda? Diba? Saan napunta yung pera? Hindi pwedeng numbers lang alam mo. Kailangan alam mo yung analytical overlay nun. Kung bakit? Kasi hindi masasagot ng numbers ang bakit. Analytical at logical point of view yun. Yung mismong context. Kaya, imbis na mag-focus ako sa calculation, nag-focus ako doon sa analytics nito. Kaya yung Fitch level 1 is most likely naka-focus tayo doon sa story. Kasi ang fundamental analysis is more of analyzing the story and the outcome of those as mga nangyari na. It's more situational rather than numerical. Although, meron numerical point of view to, yung mga kasabandang quantitative or yung statistical side. Pero sabi ko nga, mas nag-focus ako doon sa story. Kasi doon mo maintindihan yung kwento kung bakit nangyayari yon, mga bagay-bagay sa economy. So, excuse me, without further ado, let's go to the gross domestic product. So, what is a GDP? Siguro naman, sino man nagdaan sa inyo sa high school economics, pinag-aralan to. No? At lagi natin nakikita to sa ating araw-araw na trading sa buhay. So, GDP is defined as the value of all goods and services that are produced in a country's borders within a year, month, or quarter. Now, ang GDP, it is the overall value. And what we're talking about, this is the amount o halaga of all goods and services. Lahat ng mga nabanggit ko kanina, no? Of all goods and services that are produced o ginawa within doon sa boundary ng country na yon. Let's say Philippines or USA. At sinusukat siya on a year, monthly, and quarterly basis. Now, GDP is expressed on the nation's currency value, means how much, let's say, in a dollar that a country has produced in a period. Now, let's say the U.S. economy is produced, the whole value of U.S. economy is about 20 trillion US dollar. Let's say that. No? Yan ang kabuuan ng kanyang GDP. Now, final goods and services. GDP only measures finished economic goods, which excludes intermediate goods. Intermediate goods are part or materials being used to produce the finished goods. Now, hindi kasama sa GDP yung pag-produce ng ng raw materials, no? Halimbawa sa kotse, ang may measure lang sa GDP yung mismong kotse. Pero hindi kasama yung gulong, no? Hindi kasama yung goma, yung interior, yung leather na ginamit, hindi kasama yung hawakan. Although nanggaling sa iba't ibang fabrication yon, ang bibilangin na sa GDP, yung finished product, yung mismong kotse. Hindi kasama yung raw materials. Yung overall lang ang kinukuha. No? Sana naintindihan nyo. No? Kahit ano pa yan, basta siguro man ang daling intindihan, lahat lang ng finished goods. Lahat lang ng finished good. Pag sinabi mong computer, halimbawa, gumagawa ng computer yung bansa na yon, yung computer lang mismo. No? Kung halimbawa yung SSD niyan at HDD ibang pabrika gumagawa, hindi kasama 'yon. Ang pinakabibilangin nandoon yung amount ng computer, yung magkano yung halaga nun. Okay, nagets na? Okay, you can only account the value of a car as a whole and not the value of the spare parts. Yung sinabi ko kanina, GDP only accounts on the products and services that produce
that produce inside or domestically. Ngayon, hindi pwede kasama yung yung halimbawa may negosyo sa Pilipinas, ay may negosyo sa US, si Nike, si iPhone, pero sa China ginawa, hindi kasama sa GDP yon, sa GNP yon. So, pero sa GDP, yung mga bagay at serbisyo na na-produce mo lang inside your territory. Maliwanag. Kala mo talaga may sasagot kung makatanong no? Okay. GDP only accounts the goods and services that being produced on the covered periods, mean it doesn't account on the used goods. Ayan. Hindi kasama yung ukay-ukay, no? Hindi kasama yung product na nabenta ngayon pero na-account noong nakaraang taon. Ibig sabihin, kung nabilang na yan noong nakaraang taon at nabili mo ngayon, hindi kasama. Kaya kung bumili ka ng kotse ngayon pero ang model niyan is 2002 at yan ay nabili noong 2002, hindi yan kasama sa GDP. No? Kasi second hand mo lang bili. Nakasama na yan sa bilang ng GDP noong 2002. Ngayon, second hand mong binili, hindi yan kasama. Gets? Kala mo talaga may kausap Okay. GDP is one of the primary indicators used to gauge the health of the economy, often referred as the size of the economy. Yan. Okay, GDP, because it is the aggregate measure o kaya ito yung pinakakabuoang measure lahat ng binanggit ko sa labor, consumer spending, business data, trade balance, etc., import-export, housing, and prices. Ito na lahat yun. Pag in-account mo lahat yun, add na lahat yun, pag in-addition mo lahat yun, ito na yung kabuuan ng economy, yung gross domestic product. Ayun, kaya pag sinabi ang GDP mo is about 20 trillion US dollar sa US, ibig sabihin nun, all accounts on that. Ang halaga o value ng economy ng isang bansa na yon is 20 trillion dollar. Kasama na lahat ng economic indicator na binanggit ko, ang mga una kong tinalakay. So, ang tanong is, why it is important? Ito na. GDP, no, when the economy is healthy and expanding, you will typically see low unemployment and wage increases as business demand labor meet the growing economy. Ngayon, pag maganda ang economy at masigla ito, at ibig sabihin ng magandang economy is the economy is on expansion o lumalaki o humahaba, kung sabihin natin lumalaki ang ekonomiya, you will typically see low employment. Kasi dahil maganda ang ekonomiya, lahat ng business nag-hire ng tao. At dahil nagkakaubusan na ng workers, ng supply ng workers, dahil sa demand ng manpower, tumataas din ang sahod, kasabay din ang pagtaas ng inflation. Ngayon, as the wages increases, the business demand labor meet the growing economy. Okay, next, inverse, a bad economy or contraction period means lower earnings for companies, which would mean a higher unemployment due to low demand. Hindi ko na ipapaliwanag, no? Naipaliwanag ko na ng mga unang indicator yan doon sa labor, no? Okay, GDP is tracked or compared year to year in order to see the rate or how much the economy grows. We call that GDP growth rate. It's aimed to measure the rate of expansion or contraction in the economy. So, how to measure the economy? Pag compare yan, sabihin natin month-on-month basis. Let's say the economy noong January o sabihin natin noong November is let's say hypothetical 3.3, no? Tapos noong December, nagtala ang economy on the monthly change as a 3.4. Ibig sabihin, nag-grow ang economy natin ng 0.1. Okay, ngayon, on a quarter basis, let's say ang economy is 2.5. No? Tapos ngayon naman, nag-grow. Nung fourth quarter, nag-grow ng 2.9. Ibig sabihin, ang growth rate ng economy is 0.4. Tumaas. Sa kataon naman, noong December 2017, ang economy is valued at 1.9. Tapos ngayon namang 2019, nag-value ng 2.4. Ibig sabihin, lumago ng 0.5.
Ganon ang pagsukat. It is comparing on the past para malaman yung difference nung itinaas. Hindi ko na ano yung math, baka mapahiya ako eh. Hindi ako magaling sa math. Okay, bakit gano'n ang pag-solve? Simple lang yan because para malaman natin kung nag-expand o hindi. Ngayon, kung mas mataas ang GDP ngayon compared doon sa pinagbasehan, it's either monthly, quarterly, or yearly, ibig sabihin the economy is expanding. Ngunit, kung mas mababa ang GDP natin compared doon sa mga pinagbasehan, ibig sabihin nagko-contract ang economy. Gets? Okay, that's yun na. Okay. GDP is also used to measure the effectiveness of a government or central bank policy. Now, bakit naman yung sinasabi is GDP is also used para masukat daw yung effectiveness of a government or central bank policy? Kaya i-review natin yan no, sa next meeting na next discussion yung about sa monetary policy at fiscal policy. Laktawan muna natin yan kasi masasagasaan natin. Yun yan eh. Okay. Next is when let's say a government cut taxes or the central bank lowered or maintained a low interest rate, that means it will boost employment and consumer spending, thus boosting GDP outcome. Ngayon, pag ang government nagcut ng taxes which is inflationary o expansionary at yun namang central bank ay nag-lower ng interest rate, that is yung nagtutulungan yung fiscal at monetary policy to boost the economy, and that will boost the GDP going to expansionary pace of the economy. Nakukuha ba? Sana nakukuha. Okay, GDP consists of 4 components. Number 1 is consumer spending, 2 investment spending, 3 government spending, and 4 net export. So, ano natin yan, no? Bakit daw yung 4 components? 1, sabi ko nga sa inyo, number one driver of the economy is consumer spending. Galing sa atin. No? As the economy grows, we also accumulate debt. So, consumer spending, when the economy is doing good, the job market is also doing good. And if we are paid, if of course, most of the workers are paid on their rendered times, okay, or let's say the economy is doing good, most of us will have an overtime, bonus, etc. So, pag nagkakaroon, we have more money to spend, and if that translates to millions of people that has more money to spend rather than before, that means they have more money to induce or to inject into the circulation or to the economy. Why? Kasi mababa ang interest rate. Debt repayment is too low. At sa paningin natin, kaya naman natin bayaran, so kaya nag-a-acquire tayo ng debt. Hindi lang tayo mga consumer, pati ang mga business. Number 2, investment spending. Ito naman yung sa mga companies or sa government. No? Ito yung pag-aaralan natin yan sa fiscal policy, no? Pati sa monetary policy. Pero sa investment spending, yan yung mga company or institution na naglalagak ng pera to invest with. It's either expansioning of a business, it's either investing on some sort of conglomerate or etc. Patatanong, bakit nakakabuti sa economy? Because when one business invests or aims for expansion, that means those businesses will be able to hire new people. And if they hire new people, the employment will get strong, at pag lumakas ang employment, lalakas din ang spending. So, ganoon din yun, no? Sa investment spending. Number 3, government spending. Ito naman yung pagpapatayo ng government ng mga facilities. Kasi pag nagpatayo ang government ng facilities, siguro hindi natin ganun napapansin. Para maipaliwanag ko ng mas madali, para mas maipaliwanag ko to ng easy lang. Isipin mo lang dati, pag nagpatayo ang government ng isang business, isang building, or isang establishment. Sabihin natin si SM nagpatayo uli ng isang mall. Imagine the employment na kukunin ng SM.
Magsimula sa janitor, gwardiya, mga key positions sa mga tawag doon, dicer, merchandiser, etc., sales lady, salesman. Imagine mo yung trabaho mapoproduce nun. Di ba? Wala pa doon yung mga stalls, pati yung mga kainan. Imagine mo ang employment na mapoproduce nun. Sa investment pa lang to, sa investment spending. Number 2, sa labas ng SM. Imagine mo yung nabigay ng trabaho sa isang barker na lang ng jeep. Isang barker ng jeep o barker ng ng FX. Imagine mo ilang barker 'yon. At ilang driver 'yon. At ilang sabihin lang natin ilang kainan na tusok-tusok stall sa paligid ng SM. Ilan ang nabigyan nun ng hanap buhay. And sabi ko sa sayo, that all accounts. Kasi pag kumikita ka, another one's people spending is my income. Di ba? At yung income ko, spending ko rin sa iba. So, that's how the economy works. Kasi, isipin mo na lang, kahit sabihin mo, ano naman kinalaman ng SM sa nagtitinda ng mami? Uy, kumikita siya Di ba? Tanggalin mo yung SM doon. Kikita ba yung pwesto niya doon sa paligid? Di ba? Mostly kumakain, estudyante, pati o kaya yung mga nagbe-break time na empleyado, o kaya mga driver, o kaya mga barker, o kaya mga naghihintay na pasahero, tanggalin mo yung SM, di kikita yun. Di ba? Kaya kumita yun dahil andun yung investment spending. Nag-spiral pa yun o nag-produce pa yun ng ibang market sa labas. Diba? Andiyan yung mga sidewalk vendor. Ngayon tatawa, bakit yung sidewalk vendor hindi naman kasama? Nag-i-spend yun. Pag kumita yun, ibabalik din naman niya sa economy yung kinita niya dahil bibili rin siya ng pagkain. Diba? Kung nagbebenta siyang pamaypay, di naman niya pwede kainin yung pamaypay niya. Siyempre, ibabalik din. Pag kumita siya doon sa tinitinda niya, ibabalik niya rin sa ekonomiya yun. Pag consumer bilang isang consumer. Diba? So, imagine mo yung yung trabahong magagawa. Yung trabaho pa lang na nagawa ng isang investment spending na yun sa mall. Ganon din sa government spending. Let's say yung government is nagpatayo ng sabihin natin, halimbawa lang naman, tulay, eskwelahan, subway, train. Bakit naman nga sabihin? Imagine mo na lang, yung magtatrabaho din doon. Kasi it will boost employment on construction. Tapos may mga subcontractor din yun. Kung ano-ano bang ibang materials. Baka sabihin niya, hindi, unti lang naman nagtatrabaho doon sa gumagawa ng tulay. Bakit yung ito nga pinanggagalingan ng bakal yan. Pinanggagalingan ng semento, mga quarry site. O sabihin na lang natin yung kinakain na lang yan araw-araw. Kasama sa consumption yan Nabibilang yan sa consumption. Diba? At ilan na nagsusulputang vendor sa gilid-gilid ng mga tinatayong establishment ng gobyerno kasi pag natapos ang isang train station o isang train, sabihin natin 13 train station ng MRT, wala naman dati mga kainan doon pero pagbaba mo ng MRT North, diretsuhin mo, pamili ka ng mga street foods doon. Ngayon may tatawa, ba't kasama yung street food vendor? Tanggalin mo yung MRT, andun kaya yung mga yon? Syempre wala. Diba? So, nagsasanga-sanga yan, Nag-i-invest ang private firm at government firm and it creates job and it creates spending. Hindi lang dun sa mismo nagtatrabaho dun sa establishment na ginagawa. Tandaan mo, pag may construction worker, may construction site, abangan mo may mga karinderyang magbususulputan sa gilid. Although yung karinderya, hindi naman mostly nagbabayad ng tax yan, yung karinderya na kumita, nagkakaroon siya ng increased earnings. At pag nagkaroon siya ng increased earnings, meron din siyang increased spending. At pag isama mo lahat yun, pagsama-sama mo lahat yun, we are pushing the expansion of the economy. Kasi kahit ako karinderya lang ako, kung malaki kinikita ko kasi ang daming, sabi natin, construction site ng tulay o subway, lahat ng trabahador sa akin kumakain. Himbawa lang, tapos nakita na rin ng mga jeepney driver, kain na rin tayo dito. Ako, pwede na ako mangutang ng, sabihin nating, L300 ko, pang service, pangkuha-kuha ko ng mga paninda ko, o kaya pangkuha-kuha ko ng mga gagamitin kong panluto. At hindi ko naman syempre ikakasyon. Uutangin ko yun kasi alam ko may pangbayad ako kasi malaki yung kinikita ko mula doon sa karinderya ko.
And again, we acquire debt. Nangutang tayo. And again, we push the economy into expansion. Yung sinasabi ko yung 4 components, kasama na yung government spending, consumer spending, investment spending, government spending, and pang-apat, net exports. Syempre, ito yung mga nagagawa. Hindi ko na kailangan i-ano yung net export kasi ito yung nagagawa natin na ibinibenta natin o binibenta natin sa ibang bansa. Nandiyan dyan tayo sa garments, sa farming natin, mostly kung di ako nagkakamali, mango natin sa Guimaras, ini-export yan sa US. Marami pang iba, pati saging ng Davao, ini-export yan. Pati yung chocolate natin sa Davao, ini-export din yan. So, with that, kung nalaman natin yung financial products are not included, baka sabihin nyo, paano yung mga financial products like stocks? Hindi yon, kasi wala ka namang pinroduce dun eh. No, it's a transfer. Transfer kasi tawag doon. Yung ginagawa natin sa financial market is transfer of ownership. Parang kotse na binili ko noong 2002, hindi yan ma-account. Yung kotse yung binili noong 2002, nung binili ko noong 2018, hindi yan kasama sa GDP. Tandaan niyo yung example ko kanina, ganun din sa stocks. Yung stocks binili noong nakaraan taon at binenta sa akin, wala naman ako na-produce, tin-transfer lang sa akin. Kaya hindi kasama yon sa account ng GDP. Yung mga financial products like stocks. Hindi kasama yon. Kasi magtanong. Okay, GDP based on spending, production, and income. Ito pa yung mga nominal versus real GDP. Okay, a nominal GDP is not adjusted to inflation while the real GDP, yung mostly na ginagamit natin, is the value adjusted sa inflation. Okay, if nominal GDP is so much higher, the real GDP, it has a signifies inflation. Siguro hindi ko na gaano pang to dahil paulit-ulit at nagiging redundant na tayo, no? Pero kung meron kayong hindi naintindihan, pwede niyo naman i-follow up question yon sa ating Discord app o Discord group para magawa natin ng mga follow-up video. Okay ba? So next is pagtapos na tayo dito sa economic indicator. Sarap-sarap. Tapos ko rin itong economic indicator na ini. Susunod niyan, doon na tayo sa yung business cycle. Na topic ko na yan eh. Refer na lang kayo doon sa ni Ken. No? Yung sa business cycle. Na topic ko na yan. Doon sa 5-hour webinar. Kaya lagpasan na natin yan. Hindi, sige. Pero hindi, meron nga yan eh. Kasi sayang naman yung 5-hour webinar ko na yon, kilakin, kung lalagpasan natin to. So, wrapping up this, no? Economic indicators, mapapayo ko lang, although natitrade naman siya individually, lalo na yung mga interest rate decision. Kasi ang tinitrade mo naman dyan, hindi yung interest rate kasi price in na yan. Ang tinitrade mo dyan, yung policy, yung monetary policy na ilalabas ng central bank. Pero instead of trading the news, ang atupagin nyo, although sinasabi ko huwag nyong gawin, ang atupagin nyo muna is connecting the dots. Kasi pag dudugtong-dugtungin mo yan, ang fundamental analysis is more on analyzing the story. No? Pag alam mo na kung paano i-analyze yung story, alam mo na yung magiging outcome, alam mo na yung magiging temperament at behavior ni market based doon sa nangyari. Kasi alam mo na yung stimulus. Kasi ito yung stimulus eh. Itong mga economic indicators, then you will have the ability to predict with conviction. Wag naman natin sabihin predict or to guess, wag na. Sabi natin, we will have the conviction to analyze in rational or logical point of view the state of the economy. Bakit bumagsak si stock market? Kasi ganto sa economic indicator. Di ba? Bakit bumagsak si stock market? Kasi yung inflation, natakot si market kasi baka maging faster o kaya mas mabilis yung maging pacing ng interest rate decision ng Federal Reserve. Bakit bumagsak si bond market? Kasi yung inflation, kinakain niya yung value nung return o yung yield ng bonds. Kaya gagawin ng mga bondholder, ibebenta yan. No? Para aabangan nila yung mga newly issued bonds na mas mataas ang yield, no? So yung mga binentang bond naman mag-equilibrium 'yon, di ba? Papantay 'yon doon sa kailangan bumaba presyo noon para pumantay 'yon sa yield o sa current inflation, current expectation ng inflation.
Kasi hindi pwedeng mas mataas ang inflation sa return of yield mo. Kasi para kang nagkaroon ng basurang asset nun. Imagine mo kung 5% lang ang yield mo tapos ang inflation is 6 to 7%, edi lugi ka pa ng 2%. Kaya nga tayo nasa market to beat inflation. Diba? Kaya pag inflation tumataas, nakikita natin na ang bond market bumababa rin kasama ng stock market. Si stock market natatakot sa faster pacing ng interest rate. Ito naman si bond market natatakot na baka kainin ng inflation yung return nila. Diba? Will you hold a bond with the 5% rate of return? Pero ang inflation 7%, talo ka ng 2%. Ba't ka pa nasa financial market? Kung ganon. Naintindihan ba? Okay, kaya isa sa mga return, tinitingnan yung inflation. Kailangan mas mataas ka lagi ang rate of return mo, mas mataas lagi sa rate of inflation. Next, pag-a-analyze pa ng story, bakit naman tong si USD bumaba? No? Bakit si USD bumaba? It's either on the economic indicator or number 2, sa sentiment, saka na natin di-discuss yung sentiment, no? O kaya minsan sa fundamental yung geopolitical. Kasi mas malakas magpa-rock ng market yung mga bagay na unpriced o yung mga hindi expected. Kasi to mostly economic indicator are priced in advance. They always bought in advance. Lalo na itong gross domestic product. Pina-price in na yan ng mas maaga. So, kaya without further ado, no? Sana naintindihan nyo. Ang ipapayo ko lang sa inyo sa pagbabasa ng economic indicators is you should learn how to analyze the story. You should learn how to understand the story and you should learn how to connect the dots. Ito ang purpose ng fundamental analysis. I am pertaining to the economic indicators. Okay, salamat at sana naintindihan niyo 'yon.